Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel. And for today's video, tuturuan ko po ulit kayo yan ng another recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So una, gagamit tayo nitong Tita Ellie coconut strings na meron 340 grams. Tapos po ilalagay ko lang ito dito sa manual food processor ko kasi po kung mapapansin ninyo malalaki talaga at siksik itong Tita Ellie na coconut strings. Kaya lang para sa ating recipe kasi kailangan natin yung durog mismo. Atakin lang natin to hanggang sa madurog po yung ating Tita Ellie na coconut strings. Yan. So, kapag nadurog na po natin yung ating Tita Ellie na coconut strings, set aside bago ready na po tayo ng ating kasirola. After nating madurog yung ating coconut strings sa isang kawali, pwede tayo maglagay dito ng 1 can or 390 grams ng ube condensed milk. Tapos po, lulutuin lang muna natin yung ating condensed milk sa mahinang apoy. Pwede na rin natin yung lagyan ng ube essence. Kapag nailagay na po natin yung 1 can ng condensed milk pati yung ube essence, haluin lang po natin ito at lulutuin po natin yan. Hanggang sa medyo uminit-init na yung ating condensed milk. Habang pinapainit po natin yung ating ube condensed milk, meron po ako ditong 1 cup ng cornstarch and then tutunawin lang po natin iyan sa 1 cup of water. Pero, dalawang batch ko ilalagay yung water para hindi po ako mahirapan sa paghahalo ng cornstarch. Ayan, make sure po na natunaw na maigi yung ating cornstarch. Pwede rin namang evaporated milk yung gamitin ninyo. 1 cup lang din para tunawin yung ating cornstarch. Pero kung walang evap, pwede na pong water lang. Tapos, tama lang din na kumukulo-kulo dyan yung ating condensed milk. Yan, so tutunawin ko lang maigi yung ating cornstarch. Kapag ganito na po yung consistency ng ating ube condensed milk, pwede na po nating isalin dito yung tinunaw natin na cornstarch. Make sure lang po na natunaw maigi yung cornstarch bago nyo to isalin dito. After adding ng ating cornstarch pati water mixture, haluin lang po natin ito ng maigi at continuous po natin tong hahaluin at lulutuin natin ito sa mahinang apoy hanggang sa kumapal na po yung kanyang consistency. Yung tipong wala na pong nakadikit na mixture dito sa ating kawali. So inilalagay ko lang po yung dinurog natin na coconut strings. After adding, haluin lang po natin ito at lutuin sa pinakamahinang apoy hanggang sa makuha po natin yung tamang consistency. Kumapal na po yung consistency na ganito, naglagay lang ako ng 1 tablespoon ng butter or margarine. Tapos po, continuous pa rin natin itong hahaluin hanggang sa wala na pong naninikit na mixture sa ating pan. Iyan. So, sino po sa inyo ang ube at coconut lovers? Say hello Angel sa ating comment box section. Kapag wala na pong naninikit na mixture sa ating pan, meaning luto na po yung ating mixture. So pwede nyo nang i-off yung apoy sa inyong kalan. Yan mga kakusina, kapag nabilog ko na po ito ng tigwa 1 teaspoon, depende sa inyo kung gaano kalaki, i-coat ko lang po ito dito sa powdered milk. Ayan mga kakusina, so far ito na po yung nabilog ko na ating mixture. Ayan, tapos tignan nyo po kahit dikit-dikit sila, basta naka-cover sila nung ating powdered milk ay ganyan na po yung kanyang itsura. More or less, naka 95 pieces po tayo. By the way, bago ko pala siya ilagay sa ating plato, papakita ko sa inyo kung gaano lang siya kadali bilugin. So, kumuha lang kayo ng 1 teaspoon, tapos ilagay nyo lang dyan, basta malamig na yung mixture. Tapos po, ganyan-ganan nyo na lang. Ayan. And then, ayan na. Tapos na, basta makover lang siya, tapos malamig na yung mixture. Pwede kayong gumamit nung kamay lang, pwede rin naman kayong maglagay ng plastic gloves. Yan, so ako ganyan lang ginawa ko. Tapos, kinukorte ko lang siya ng bilog. And then, ayan na.
Ayan, so yung iba hindi ko na napantay-pantay yung size, pero worth it po gayahin yung ating recipe. At ayan na nga mga kakasina, once na nabilog na po nating lahat itong ating mixture, pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakasina, tapos na po ang ating ube makapuno balls. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. Yun lang mga kakasina. Thanks for watching! Hello mga kakasina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na gagamit po tayo ng kamote. So ito po ay 3 piraso ng maliliit na kamote. Ayan, tapos siya po ay yung kulay dilaw na kamote, pero pwede kayong gumamit ng kulay orange. And then, lalagyan lang po natin ito ng tubig. Nalulubog yung ating kamote bago buksan lang natin yung apoy sa ating kalan. At hihintayin po natin yung kumulo at lumambot yung ating kamote bago gagawin pa po natin yung iba pang mga procedure. Dapat mga kakusina ay hiwain po natin ng maliliit yung ating kamote, yung ganyan lang itsura niya, para po mas mabilis lumambot yung ating kamote, and hayaan nyo lang din yung tubig dahil pag kumulo po yan ay hindi po natin yan itatapon later kasi gagamitin natin siya sa ating recipe. Habang hinihintay po natin na kumulo at lumambot yung ating kamote sa ating kasirola, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron din po kayong Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto ninyong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto niyo rin mag-share ng mga niluluto ninyo everyday, pwede po kayong sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. And yes mga kakasina, sino po pala sa inyo ang kamote lover? Say hi Angel sa ating comment box section. Plus ilagay nyo na rin po kung saan kayo nanonood. After nating mapakuluan yung ating kamote, check na po natin yan kung malambot na. So kuha lang po tayo ng kamote, and then tusukin lang natin to ng tinidor. So kapag ganyan na natutusok na yan, meaning malambot na to. Yan, so i-drain lang po muna natin yung ating kamote dahil kailangan po nating durugin ito. After po nating ma-drain yung ating kamote sa isang kasirola, ilagay na natin yung iba-iba pang mga ingredients. So meron po tayo ditong half cup ng cornstarch. Take note po na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. After adding ng ating cornstarch, maglalagay lang po tayo dito ng evaporated milk. So ito po ay 1 can or 365 ml. Pero hindi muna natin ilalagay lahat kasi kailangan ma-dissolve muna natin ng maigi yung ating cornstarch. Kapag unti-unti na natutunaw na yung ating cornstarch, ilagay na po natin yung natitira pang evaporated milk. After mixing, ito naman po yung pinangpakulo natin kanina ng kamote. Ilagay lang po natin to lahat. So in total, naglagay po tayo dyan ng water na 3 cups. And then, susundan lang po natin ito ng 1 can or 390 grams ng condensed milk. After adding ng condensed milk, maglagay lang ng konting vanilla essence. After mixing and sure na tayo na tunaw na po yung ating cornstarch, pwede na po nating buksan yung apoy sa ating kalan. Ayan, so ito po ay medium to low heat lamang, and continuous po natin tong hahaluin para po maiwasan na masunog or magdikit lang yung cornstarch doon sa bottom ng ating pan. Kapag medyo uminit na po yung ating mixture, ilalagay lang natin yung dinurog natin kanina na kamote. So ilagay lang po natin to dito. Kayo dyang mag-add at least 2 tablespoon ng butter or margarine. At ayan na nga mga kakasina, kapag nakuha na po natin yung ganitong consistency, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at iset aside na natin ito dahil mag-a-assemble na po muna tayo ng ating recipe. Para sa pag-assemble ng ating recipe, bukod sa niluto natin na cream mixture, gagamit po tayo dito ng Laura's Brewers Lady Finger Biscuit. So ito po ay meron 350 grams, pero hindi ko pa sure kung magagamit nating lahat yung laman nito. So ito po ay mabilis lang mahanap sa mga leading supermarkets. And kung gusto nyo namang bumili online, pwede nyo po silang i-message sa kanilang Facebook page.
Yan, so ilalagay ko yan sa ating comment box section. Sino rin po sa inyo ang nakatikim na ng products ni Laura's? Say hi sa ating comment box section. Ayan, so ito po yung gagamitin natin sa ating recipe. So una, mag-layer muna tayo dito sa ating lagayan. Hindi na natin yung babasain dahil yung ating cream ay mainit pa naman. So maglagay lang po kayo dyan. Depende sa inyong lagayan yung dami ng magagamit natin na Laura's Brewwas. After adding ng ating Laura's na Brewwas, maglalagay lang po tayo dito ng niluto natin kanina na kamote mixture. So ilagay lang natin dito, patungan lang natin yung ating Laura's Brewwas. 1 cup na yon, hindi pa siya puno at hindi pa rin natatakpan yung ating brewwas. So, mag-add pa tayo ng another 1 cup ng ating kamote mixture. Maglalagay ulit tayo ng ating brewwas. Sarap na ito, pati sa kape, ganyan. Yan, so lagyan lang natin to. Patong lang natin dyan para meron ding kakaibang texture yung mismong dessert na ginagawa natin. And then, after maglagay ng pangalawang layer ng ating Laura's Brewwas, maglalagay ulit tayo ng ating kamote cream or kamote mixture. After adding ng ating kamote mixture, set aside lang po muna natin to. Hintayin natin tong lumamig, mag-set at mag-firm bago gagawa pa po tayo ng itatoppings natin sa ibabaw. Grabe! Tinikman ko yung isang peraso ng mismong Laura's na Brewwas. Ang sarap, tas ang lasa. Crunchy yung labas, pero yung loob, ang soft. Sarap. Diba, habang pinapalamig ko yan, nag-snacks ako dito. Habang pinapalamig natin yung ating recipe sa isang saucepan, maglagay lang po tayo dito ng 1 can or 370 ml ng all-purpose cream. At iinitin lang po muna natin yan. Meron lang kasi ako dito, white chocolate chips. So, gagamitan ko na lang ito ng 2 tablespoon na cacao or cocoa powder. Pero kung meron na kayong chocolate chips, huwag na kayong gumamit ng cacao or cocoa powder. Lagay ko lang din yung cocoa. After adding ng ating white chocolate chips, pati yung ating all-purpose cream at cacao or cocoa powder, tunawin lang po muna natin yan ng maigi. Niluluto ko lang po ito sa pinakamahinang apoy para maiwasan na masunog yung ating mga ingredients. Kapag natunaw na po ng maigi yung ating white chocolate chips pati yung ating cocoa, kapag naluto na po iyan, pwede na po natin tong iset aside, palamigin lang ng bahagya bago isasalin po natin to doon sa ibabaw ng ating inassemble na recipe kanina. At ayan na nga mga kakasina, kapag malamig na po ito, isalin lang natin sa ibabaw yung niluto natin kanina na chocolate. Ayan. Kapag naisalin na natin yan dyan, palamigin lang po muna natin ito, ilagay sa ating chiller hanggang sa mag-set or mag-firm po yung mismong chocolate na inilagay natin. Bago, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert recipe. At ayan na nga mga kakasina, once na nag-set na po or nag-firm na yung chocolate ganache na inilagay natin sa ibabaw ng ating recipe, magdas lang po tayo dito ng cacao or cocoa powder and then hiwain na po natin yan bago pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakasina, tapos na naman po ang ating easy na chocolate kamote pudding. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. Yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video.